kanyang katapat. Paano ba magiging laro dito? Super Prince versus Sean. Kimi against the Zoshin, you would give the advantage to Kimi. Mas mabilis siyang makakaikot as well as yung damage output niya is enough to harass ang isang Zoshin as early as this. So, may kita mo na kayang maglalim at kayang pumalag mission sa harasan sa 1v1. Even make it a 2v2, may advantage pa rin naman sila dahil knowing na Kalea to yung heal na magagamit sa Search of Life. It's still good. They in fact will get this Little Wanderer. Maagang contest yun for Twisted Minds. Pero yun kasi yung strength din talaga ng lineup eh. They are on its Lancelot. Tsaka dapat pag ganitong klaseng combo meron ka, dapat matapang ka eh. Ayan na, papasok din at masyado matapang ata si Sean. Pero may naipit si Brusco. Si Brusco ang kanilang kakarnihin pero naroon naman sa likuran niya si Super Friends para hindi tuluyang maka-free hit sa likod si Sean. Sa kabilang banda naman, si Lanzo at itong si Kirk. Nakita natin kanina dun sa draft na may mga pin-priority din ni Hero na tinanggal, no, para dito kay Lanzo. Inalis yung Povius, inalis yung Uranus. Pero ngayon ay magsisimula na rin. Actually, 30 segundo para doon sa unang pagong ng laban. Para bang may big rotation na pinaplano dito at sa baba. Papunta sila sa XP. Diba pinag-usapan natin kanina na we would expect a lot of rotations dun sa gold lane. Pero mukhang si King Kong pa nga yung unang iikot doon. Connecta yung Shadow. Kumapit, Shadow kill na putol! Beautiful timing for the flicker sa may mid lane. May pressure din na ginagawa mga kaibigan dito. Yung dalawang kupunan. Well, the flicker out kay Kaloy. Mabubuhay pa rin naman. Kahit naghihingalo pero saktong-sakto yung pwesto ng kupunan ng Twisted Minds para kuhanin itong unang pagong. Buti na lang may Surge of Life. Pero hindi pa tapos ang nagaganap. Pinawian at pinalik ang panig King Kong. Grabe naman. Hindi tumigil itong si King Kong na makuha. Itong si Nosha. Level of commitment na rin, knowing na masyado na siyang nagbigay ng effort dun sa gold lane. So malabo na makahakol pa siya dun sa turtle. That's why nagstay na lang siya doon and hintay niya na wala ng flicker. Yung Beatrix doon sa first attempt, come second attempt, doon na natapos ang buhay ng Beatrix. And that was a good trade na kinuha ng Onyx Philippines. Pero we have to commend Twisted Minds na hindi ganun naging kadali yung ginawa doon ni King Kong sa top lane. Tumagal pa. Muntikan pa na hindi mamatay doon yung Beatrix at wala silang makuha ang trade at all. Pinaka-worry mo lang doon kasi nalugi na kagad itong si Nosha. Not sure kung meron ba siyang mga na-miss na minion doon. Pero kung titingnan natin para sa Infinix in-game equipment, Elegant Gem para dito kay Super Friends. Isa naman talaga to sa mga go-to ng isang ng Zushin, no? Habol mo talaga doon yung mana regen, yun lang. Kahit yun lang, pwede ubuin yung buong COD o yung Club of Destiny. Hindi tumama yung Renazabating from Nosha. Papunta si Nosha, I guess, onto a BOD, yung lumang Beatrix na item choices. Kasi mostly yung mga nakikita kong Beatrix ngayon, even onto RGs, yung attack speed Bea. Nagbago na talaga no? Yeah, lalo na may Hayabusa dito. So, yung DPS type, yung mga lifesteals type, hindi gumagana. Plus, you can maximize the BOD kasi may Kalia sila. So, Bennett's Rage, auto burst. Yun nga pinaka-importante dito. Kaya sabi niya, sige, puhunan na natin pure damage. Kasi ito, subok na to, tried and tested na to. Beatrix and Kalea, isa to sa mga pinang-sub nila sa Kaja, sa Franco. Di ba dati may mga carry pa nga. Pero ito kasi instant pre at ang laki ng nasasakop na posisyon kapag binibitawan nila yung combo na yan. Taas kasi ng area of effect ng Bennett's Rage. Mainly yun yung ginagamit na combo. There goes the ulti. Pero nakuha ni Sensu ito Papalag naman ang kumpuna ng Onyx. It is a post-turtle fight. Hindi naman gumawa ang Twisted Mind. So, disiplina pa rin after every objective. Ikalawang pagong na makukuha dito ng Twisted Minds. At nag-try mo. Wait! Nusok Paul with the final slash, but Kirk is gonna be taken down. Pag nagsama na, pagsama-sama na yung mga damage dealer plus crowd controls, hindi ka na talaga makakagalaw. Instant talaga no? Hindi nga ata nakapindot ng attack button si Kirk dun Walang bawi. Sobrang bilis ng mga pangyayari and that was a good rotation coming in from Lance 2. Nagamit nga lang yung conceal. Okay. So, dun sa ginagawa ngayon ng Twisted Minds, dapat sila yung mas agresibo talaga dito sa laban. They have to find their targets as early as now. Kasi kung maulit yung nangyari ng game number 1 na hanggang dulo, naghahanap pa rin sila ng target at nahihirapan na sila to initiate. Medyo mahihirapan din sila doon sa damage output. Brusco though. Oh no, hindi ko sure kung yun ba ay sinadya ni Brusco.
Pero again, malaking resources. Hindi ko sure kung Yeah. nakita ng Twisted Minds yun, pero kung nakita man nila, makukol na kaagad nila yun at ready sila sa kung tingin- anong teamfight na ilalatag ng Onyx. Okay pa, sa tingin ko nakita nila kasi halos nakadikit pa si Nosha doon eh. Pero wala naman kasing objective din na pwedeng pag-agawan, kaya siguro kumalma din na onte ang Twisted. But now, they know that Ayan na. AOG is not available, so pressure goes into the bottom lane, or top lane rather. Binigay na, Sensui ngayon magiging target nila ha. Pinitrade yata si Sensui, mga kaibigan, sa pressure na binibigay doon sa may itaas. Sensui, Thorn Throat is not enough. At ibinigay na lang ng Onyx yung Tori nila sa itaas. Yun nga lang buti na lang ay paubos na rin yung mga minions doon sa ibaba. Ngayon, transitioning ang magkabilang kupunan dito sa middle. Ando na yung, yung lawa at pwede nilang i-maximize ito 10 seconds para sa ikatlo at huling pagong ng laro. Pupunta na rin at pwesto ang Twisted. Pero same story itong nakikita natin na mabagal, slow and steady, pero kapag nagdedesisyon, nakakakuha sila ng kill. Kapag nagko-commit kapag sinabi na, sige, pasok tayo, go tayo. Yun yung nagiging idea ng dalawang teams. Meanwhile, Kaloy, hindi niya ginamit yung kanyang Tsunami Slam doon kay Brusco. Hindi pa sapat yung damage output, so hindi nila ginaw. Pero I was expecting Onyx Philippines to rush this turtle, knowing na na-pick off nila itong si Sensui, pero doon sa likod. Si Kirk ang kanilang gustong punanin with the previous fighter, AOG. Hindi tumatama yung mga skills nila, mga kaibigan, at ras ang call ng Twisted Minds na iwan si King Kong sa may turtle pit. Samantalang magre-recall dito ang pupunan ng Twisted Minds. Deadly catch, tinamaan lahat, pero si Brusco hindi nagtatagal. Beautiful knock-off coming in and Sensui with another 3. Patay pa si King Kong. Si Lanzo ang makakakuha ng cleanup na yun. At walang magawa ang Onyx Philippines. Nangibabaw na naman ang instinct dito ni Sensui, pero di pa pala tapos ha. May part 2 daw na bakbakan at hindi nila pauuwiin, bubuhayin si Kirk. Grabe, sobrang tindi na naging aksyon na iyon and Twisted Minds. Tatlong pagungan nakuha nila. All started with the push and pull na ginawa ng Twisted Minds. They wanted to back away nung nag-i-initiate ang Onyx Philippines. Pero they have enough kits para makalapit muli. This is an Arlot from Lanzo na isang vengeance stack lang yung kailangan niya. Makakatawid na siya papunta doon sa turtle. Dagdag mo pa yung talon na nanggaling kay Kaloy with that second skill plus the flicker. Enough yun para makakuha ng space at makalapit si Sensui. And a crucial retry timing para sa Twisted Minds. Lumobo ang kalamangan into 3.8. So, hindi nga nagkaroon ng pagkakataong pumindot ng retry doon si King Kong, if I'm not mistaken. Nasa Dahil ere siya nasa ere na siya, namatay na kagad siya. Ngayon, aagawin pa ata itong purple na naging matagumpay para dito kay Sensui. Medyo ginugutom ang Onyx PH. Pero dito sa Infinix in-game equipment, pa-BOD na rin naman itong si King Kong. So kahit papano, may aasahan ng Onyx na physical damage. Yun yung kailangan niyang gamitin ngayon, lalo na kapag ang mga main targets niya would be Nosha or even Sean. Dahil yung flickers naman na yan, mahirap yung timing nung mag-flicker ka para bumitaw yung Ugi Shadow Kill. So kailangan perfected yun at naisanay mo. And kung hindi mo magagawa, you will remain to be the target of King Kong with that Ugi Shadow Kill. So with that BOD pick-up, mapapaganda yung damage profile ng Onyx Philippines, and also magbe-benefit din naman doon yung ibang members, even si Kelra. Ayan yung violence. Good socket! Nung Jababa, si King Kong kinagat ang nabura. Sa likod mga manggaling, si Sensui with Thorn Rose puncture out. Hindi tumama yung Thorn Rose. Landshaker, AOG combo, pero nakatakas hindi! Inabutan pa rin si Nosha. Doon sa heavy sword state ni Kirk. Si Kaloy ngayon ay pagbabay time, pero si Sensui ay naiwan sa may harapan. Oh no, nagulat ang Twisted Minds doon sa aksyon na inilatag dito ng Onyx PH. Ang problema, merong Lord at maaari nilang puntahan na ito. You have to give it to Kirk, that crucial, bravest fighter in. And yung 3-man stun na nagawa niya doon sa Land Smasher, it really is a perfect timing for Onyx Philippines to retaliate doon sa laban na yun. And this time, para makapalag muli this Lord onto their hands, maaari sila makapasag ng outer turrets. Ang maximum value is to remove all outer turrets if magamit na maayos at mamanage na maayos yung minion waves. Men, bago magsimula yung bago mangyari yung team fight dun sa may bandang ibaba, parang sa buong minuto masasabi natin na kontrolado ng Twisted Minds ang sitwasyon. Nakukuha nila yung mga objective, nakakakuha sila ng kill kung gugustuhin nila, pero bigla-bigla lang that crucial setup and that counterplay from Kelra at yung effort ni Kirk. Actually, lahat na sila, sabihin na natin, para matumba isa-isa yung mga miyembro ng Twisted Minds.
Biruin mo, ramdam natin yung damage ng Bennett's Rage kanina eh. Pero Yeah. may ano rin eh, maganda rin yung pwesto kasi ng Onyx Philippines kasi katabi nila yung kanilang inner turret. So agad sila nakakubli doon, nakapag-reload para gulatin pabalik ang Twisted Minds. And Twisted Minds, they did not expect that jump from Kirk, lalo na etong si Sean. I mean, si Nosha. Oh, alam mo talaga kapag kakalaban mo ang Twisted Minds, dapat talaga ready ka sa mga twist. Pero ginamit na yung Deadly Catch para tuluyang mapabagsak yung torre na ito, yung outer turret sa gitna. Ngayon, tuloy-tuloy lang ang pagsisira ng Lord. Dito sa may bandang ibaba, pwedeng salubungin na ng Twisted, pwede din namang hindi. Depende kung ano man ang magiging call nila dito. Sama-sama ang Twisted Minds dito. Makakasuri yung Lord. Sasabog na rin naman yung oral na nasa may bandang ibaba at masasabi ko na yung lead ng Twisted kanina parang mga halos nasa 4,000 na yan, pero mamaya na yan! Ito na yung conversion at si King Kong ang kanilang madadampot sa may itaas, sa may baba, may pressure na bibigay sila Kelra para lang mabasag yung tarangkahan. Kirk, ang Rivers Fighter, mukhang patatakas na gagamitin to. Pinagpag yung damage ng Thorn Throws. But, ang sakit nito pero papasok pa rin. Kukulitin. Execution, hindi talaga na itatanan si Kirk. Talagang gusto tuluyan pero si Lanzo pa yung tumapa. Sinalubong yung Crab Claw Cannon mula kay Kelra. AOG, nakailag naman ang mga members ng Twisted Minds. Pero si Kaloy, ang biglang napaginda, may Tsunami Slam. Si Kelra ang kanya nakuha. Napakaganda ng Jabomba. Ito siya may kill. Super Prince ay kanyang itadamay na rin at wala nang magawa ang pass ni Kirk. It was a triple for Nosha. Ubus ang pamilya Twisted Minds, ladies and gentlemen. Si King Kong na lang ang mabubuhay dito. Kailangan niyang kapitan. Meron pa naman siyang shadow kill kung gugustuhin niya na i-clear na mabilis itong wave na ito. Pero magdedesisyon si Kanoy. Available yung kanyang Tsunami Slam. Any moment ay pwede siyang tumalaw. Wala naman siyang flicker. Delikado yung kanyan. Delikado yung mga pagpasok-pasok niya na ganyan. King Kong, pinipilit lamang. Pero matagumpay. Base turret ang nakuha ng Twisted. Nauna pa sila. Oh my Nakuha ng goodness. base turret, Soshi. That started on the pick-off down top. Nung nawala si King Kong, that was a very good flicker play mula kay Kaloy. And yung habol na ginawa ng Twisted Minds, they knew na kaya din nilang banatan because of the high magic damage na meron si Kelra. Kaakibat noon ang kalambutan ng fighter gold lane ng Onyx Philippines. That's why with Nosha anchoring those damage outputs, I mean, yung range pa din ang pinahunanan ng Twisted Minds against that skirmish. And now for this Lord, labang pa sila sa pwestuhan. Kaloy can do another initiation. His flicker is on cooldown. Uno kung sila nagamit nila, naghahanap sila ng magiging Naku, target. Kelra! Si Kelra nakalaw. Naku po! Kumain na mga bomba! May AOG counter pero walang tinamaan si Brusco. Siya ngayon yung kakahabulin pero si Kaloy ay medyo nasaktan nila Super Friends. Isang major damage dealer ang nawala sa Onyx Philippines. Ang hirap nito, men. Gusto ko lang sabihin at i-point out. Kanina sinasabi natin yung Sean, itong si Sean na ngayon ay 5-0-4. Hindi nila mahawakan. Literal na untouchable itong player na ito, Sensui. With that Lord, wala nang magagawa ang Onyx PH kundi panoorin na lang at antayin na matumpay yung Lord. Pero sa mga ganitong tagpo, Joshi, paano ba ang paghabol at pagbawi ng Twisted? For Twisted Minds, they Ay, have ng Onyx pala. For Twisted Minds, first, kailangan ma-maximize nila itong Lord na to. Fully para mabawi nila yung early game na nawala sa kanila during that 12 minutes na nagdaan. For Onyx Philippines naman, para makabawi sila out of this turntable na ginawa ng Twisted Minds, they have to be ready doon sa pick-off. Specifically, si King Kong or even si Kelra. Now na naka-cool down yung kanyang Purify, he could be an option for the side of Twisted Minds. The Lord will be easily bursted down. The bottom lane has been defended as well. Okay, ginamit na rin yung Deadly Catch mula dito sa Bane ni Kelra at matagumpay nilang madidepensahan yun. Si King Kong dun sa itaas, maaari niyang i-cut at kunin yung mga wave na yan. Naririnig natin ng sigawan. Twisted Minds kayo may hawak ng 5,000. Parang isang bigla-bigla lang no, yung lead ng Twisted na nakuha ng Onyx at nabawi muli ng Twisted sa kanila. Talagang matitwist yung utak mo eh. Ano na iba-iba na tulad na hindi na mag-iiba yung mga damage kasi dalawa na. Nosha together with Sean. Their connection is more on damage. Sensui tatahi sa gitna. Lalabas ng buhay. Hindi naman masyadong nasaktan doon ng Onyx at patuloy na nakatindig yung kanilang mga tarangkahan. Man, gusto ko lang sabihin na nagpapakitang gilas itong si Sensui, which by the way, hindi pa siya naaagawan ng kung anumang objektiba dito.
Though yung dalawang objective ay hindi na kinontest ng Onyx, pero objective pa rin yun eh. No? Ang gusto ko lang sabihin dito, basta objective, basta retrihan ang pag-uusapan, men, ilista mo na itong si Sensui at ang kanyang instinct. Ngayon yata natin mas maganda makita yung handcam mula kay Sensui. Tama. Kasi nasanay tayo sa handcam niya na pumipindot lang siya ng skill dahil Button, Fredrin, oo. o Hakai yun, Hakai. o Baksa. This time naka-Lancelot itong si Sensui and he's doing wonders for Twisted Minds even though we have yet to see yung kill score mula kay Sensui. I believe nasa 0.38 pa siya o 0.28 pa siya, 0.28 KDA. Pero objectives-wise and micro-wise, nandun eh. Oo, ginagalawan lang talaga and masasabi natin na marami na rin dinaanan actually itong si Sensui. Naalala ko sa amateur scene, nag-a-assassin din naman talaga to. May mga Lig, may mga Hayabusa, and the Fanny, di ba? So, sabi ni Sensui, kailangan ko lang pakpagin. Hindi lang kayo sanay na nakikita ako na naglalansilot, pero ginagamit ko talaga to at meron akong genes para gamitin ito. Yeah, and gamit na gamit din yung Lancelot dito just because of the double marksman setup. Kasi tingnan mo, si Lanzo and etong si Sensui na yung inaatasan nila madalas para mag-pressure ng mga side lanes para hindi lang maghiwalay sa paningin ni etong ni Kaloy ang Notion. Oo, ito na yung Lord ha. Pwedeng simulan na kagad ng Twisted Minds ito. May idea Super ang Prince. Onyx PH, si Super Prince. Check yung new push. Mamadali Pero yata. dinala Alam na naman, nila. Bennett Strange, Retri Sensui pa rin! Ang makakakuha ng Clutch Lord na yun! Aabante ang Onyx Philippines pero wala silang dadat ng katawan! And gusto sana habulin ng Onyx PH para dun sa rundown. Pero kasi nagpulakasan kagad ng Twisted Minds. Lord ay kasama nila at pwedeng magkasalubungan ito ha. Sa gitna nga, gusto nilang sagupaan. Pipilma na naman si Sensui. Medyo gumuhit yung damage kay Super Friends. Pero ang gusto pa rin ng Twisted Minds ay tulungan yung Lord. Kaakibat nito ay tulungan din yung mga side lanes. Okay, si Kaloy nandun din. Available yung kanyang Tsunami Slam. Wala man naman siyang flicker. So alam ng Onyx Philippines for sure bilang nila ito. Pero yung flicker kasi available din kay Lanzo. So ang dami mo dapat tignan kung ikaw ay super fam. Tinamba lang yung Tidal Strike. Super Prince, medyo nasasaktan. Aray ko. Inaalay ni Kirk yung kanyang katawan para lang madepensahan itong tarakahan sa may ibaba pero hindi kaya, boss. Di talaga kaya. Yung top lane, maaari nilang madipensahan. Pero Onyx Philippines pa rin, nag-struggle sila dito. Maaari pa kanilang isunod yung top lane if you were Twisted Minds. Pero hindi na nila i-risk. Onyx Philippines right now, nahirapan sila doon sa damage output din na nanggagaling for the side of Twisted Minds. After nung BOD ni Nosha, went straight for the Malefic Gun, Wind of Nature, Rose Gold Meteor, Sea Halberd, all of those 4 items has attack speed on it. Kaya naman nakikita natin na kapag nagsimula si Nosha na banata ng mga members dito ng Onyx Philippines, dire-diretso nang bumababa yung buhay. Ang sakit. Oo. Lalo na mahirapan si Kirk at saka si King Kong na bruskuhin to sa backline kasi naka-Wind of Nature na rin. Oo So nga. may ability siyang mga outplay. Plus, yeah, attack speed nga with the BOD, with the single Nibiru while activating the Wind of Nature, kaya kanyang patayin. Oo, mabilis talaga tumunaw itong si Nosha. Again, familiar naman ng Onyx Philippines dito sa line of the Twisted Minds. Noong mga panahon na yon ay 9 lives pa sila. Onyx 9 lives. Nagkaharap din ito nung SEA Games qualifiers, Cebol qualifiers at nalaman nila na kaya talagang lumaban at pumalag nitong kupunan na ito. Nakikita natin kanina itong si Sean na isa sa mga highlight at ang kanyang misyon ngayon ay maputol ang win streak at madagdagan yung kanilang chance patungo sa playoffs. This time for Onyx Philippines, ang mission naman nila ay finally makasecure na ng playoff spot by winning the series. They are on a match point, pero this time sila ang kino-corner ng Twisted Minds. And because of the clear wave capabilities naman ng Onyx Philippines, hindi na problema yung punutong ng mga minion waves na dumadaan. There will come a time na yung items ay maglalang item na parehas yung dalawang teams. And that way, yung gold lead ng side ng Twisted Minds would be rendered useless. Up na yung dalawang Holy Crystal for Kelra. Men, ito yung sinasabi ni Umi. Lock item daw niyan, 5 Holy Crystal. Nag-iipon lang eh. Oo, nag-iipon lang talaga. Tapos bibenta yung isa. Pero doon sa may taas pre ha, nakatago si Brusco. Walang ideya ang Twisted Minds sa mga mangyayari. So, check na ni Kaloy. Wala siyang natagpuan. Tuloy-tuloy lamang ang Onyx PH. 40k ang buhay ng Lord. Habang si Lanzo, available ang kanyang flicker, final slash. Hindi pa rin nila nakikita kung nasan si Brusco. Pwede kong surprise para naman down si Kelra. Muntikan na, inahabol ni Sean. Pero Sean, natapuan ng shadow ni King Kong na Penta.
Nosha din ay duguan. May AOG na hindi tatama. Pressure pa rin. Tinamaan ng Lander Flare. Super Friends with a clutch kill. 2 gold later sa plus Sensui going down for Twisted Minds. Grabe yung turn dito ng Onyx PH. Inantay lang nila na mag-commit dito ang Twisted Minds. At si Sean ang nauna. It started with a failed attempt to shut down Kenra. Nung moment na nakatakas na doon sa traction pulse, there goes the quad shadow mula kay King Kong connecting to Sean, and that paved the way for Onyx Philippines to disturb the backlines together with AOG mula kay Brusco and even yung Crimson Beacon mula kay Super Prince. I doubt na endable naman to. Magmukhang libreng Lord to for the side of Onyx Philippines. Oh my goodness, for the longest time na nakikita natin ang Twisted at Onyx na laban, napakaganda at ang linis na nagiging takbo nito para sa Twisted Minds. Pero biglaan lang, pumasok si King Kong, nag-try si Sean na patayin itong si Kelra. Nagamit actually yung Purify para lang makasurvive. Pero biglang may quad shadow, may shadow na kumapit, niyakap itong si Sean at binalikan ni King Kong. Well, pagbalik ni King Kong, bangkay na Yeah. nung itong si Sean. And walang defensive item si Sean. Kaya lang si Bruce Bay masyadong malalim yata. Hindi tumama yung mga jabombits na binigay ng Twisted. Alam nila na walang Barrett's Rage. So kulang ang kit dito ng Twisted Minds. Nibiru's Passion na lang ang pwedeng gamitin para ipang-combo doon sa gagawin ni Kaloy. This is gonna be hard for Twisted Minds considering na yung up na naman yung ultimate mula kay Kelra. Isasabay Kulang nila lang yan, oo. dun sa Lord Siege. Rendered, destroyed na tong turret na to. Paglapit ng Onyx Philippines. Bibigay na. Doon na lang sa gitna ang didepensa nila. Alam nila na susuro na itong Lord. Kung sila'y gagamitin, si Kelra at ang buko pa na Onyx, papasok na ata sa base, ha? Try to minimize the damage. Si Sensui ang napakagitna. Nandun yung mga jabomba pero nandun na sa base. Nakapala ng Onyx Philippines pero si Kirk ang mapapatay. Nakaprihit sila Sean. Nasabay ni Nosha. Bumabaril-baril. Mapapatras. Etong si Kelra. May iwan si Brusco. It's gonna be an emo pop. Ngayon si King Kong ay lalaban pa rin. Si Lanzu. Magpapam yung kanyang immortality. Makaka-atras pa rin sa quad shadow sila King Kong. Tatlong natira sa kanilang kupunan. Okay, kapit lang sa inyong mga inuupuan. Dalawa ang tumumba para sa dito sa Onyx PH. Hanahanap, Alam ng Twisted Minds na llamado sila kung gugustuhin nila. So pwede mo na lang i-flow yung mga wave. Kukuha actually mo na ng purple ito si Sensui. Pero grabe, napakatinding depensa Josie ng pinamana sa Twisted. Napakaganda nung pagkuha nila, nung pag-punish nila sa pag-overstay ng members ng Onyx Philippines. And not just that, the immortalities are valuable. Walang shadow, Yung Search of Light and Super Prince ang target ni Sensui. Ang hapde, okay, nagamit din yung traction pulse. Ibang klase ang pinapamana sa Twisted Minds and Onyx PH. Talagang makapigil, hininga itong muling pagkaharap nila. Sobra, no? And hindi pa natin alam hanggang dulo talaga kung sinong nakakalamang till the end. Ramdam na ramdam mo yung punishment ng isa't isa kung magkaroon man ng errors or meron mang mapasobra. Ayan pala yun, Joshi Kings, no? Ito yung sinasabi mo na napakaganda rin ng naging effort ng Twisted Minds. Naipit din pala si Brusco, no? Ipit na siya sa dulo. But again, the immortalities are so valuable. Kung wala yun dun sa mga members ng Onyx and even Twisted Minds, it could be the end game. It could have been a different story. But now for this Lord, we're back at 50-50. Oh no, dalawang Purify ay available naman para sa Onyx Philippines. Pero si Sensui, nababawasan din. Super Prince, pumasok na! Papasok na si Prince with a Crimson Beacon. Ang ilangan na si Nosha. King Kong! The best! Thanks the Lord para sa Onyx at napatay pa nila yung dalawa ng mabilisan. Ngayon matatambay sa gitna sila Lanzu. Si Sean walang papuntahan. Immortality pagpapop na naman. At hindi na siya papauwiin. Delayed the inevitable with the Winter Crown. It's all about Nosha and Lanzu defending the Twisted Minds. Makakauwi naman si Nosha. Sasampal si Lanzu. Pero masyadong makunat doon si Brusco. Ang taas ng death timer. 38 seconds para kay Sensui. Parang malabo at ang madepensa nito ng Twisted Minds. Pero kailangan nilang kumapit. Kailangan kumapit kahit ilang santo tawagin na para lang makadepensa kasi